dito ka nagpa-awit. Ganun proses. Tapos yung iba, gusto mo 1 Peter chapter 3. Or 1 Peter chapter 3. Kung kulang Pedro, Peter na tatlo. First Peter chapter 3. Now, ito may combine sa ating Sunday school. No? Ang ating Sunday school lesson ay about the doctrine, the doctrine of assurance of salvation. Yun ang ating belief, yun ang ating pinaninindigan, at yun ang ating conviction, no? Katiyatan ng kaligtasan. Na ang tupa ni Kristo, no? Ang tupa ni Kristo kailanman ay hindi na mapapahamak. Yun ang ating doktrina. Okay, but ngayong gabi, ay inayos ko kung ating talakay naman itong patungkol naman sa ating sarili. At kung may magtatanong sa atin patungkol sa doktrina nito, paano natin ito ibabahagi sa Kanya at anong pag-asa ang ating maibibigay sa Kanya. 1 Peter 3 and number 15. Ako inyong pong sundan at kunin niyo po itong mga pointers nito. Okay, unang Pedro 3:15. Tingnan niyo po ang itinuturo nito patungkol sa atin at doon sa belief or doctrine na atin pong pinaninindigan. Ano ang ating dapat gawin at sabihin? Verse 15, na kayo? But what? But sanctify. But sanctify the Lord God in your hearts. And be what? Be ready. Kailan? Always. You are ready always. Saan? Saan? Okay. To give an answer. Kanino? To every man. Na ano? That asketh you a reason of what? The hope that is in you. Now, ano ulit yung hope? Hope is what? Confidence, di ba? Amen? Hope is what? Confidence. Okay, pagkakatiwala. Okay? Na nasa inyo. Okay? Paano ka sasagot sa Kanya? With what? Paano ka sasagutin pag nagkatanong? With meekness and what? Fear. You see? Kaya talagang kailangan mo itong matutuhan at matutuhan mo rin sumagot at magpaliwanag. Amen? Dapat mo ito ulit. Okay? Ang isang bagay ay hindi mo totoong natutuhan kung hindi mo kaya ipaliwanag. Nakikita ako? Ang isang bagay ay hindi mo totoong naunawa kung hindi mo kaya ipaliwanag. Amen? Amen? Ano klaseng paliwanag? Simple. Kaya yung ating paksa ay, yes, assurance, pero iba doon sa inyong Sunday school. Okay? Ito po'y para sa iyo at sa magtatanong sa iyo. How do I know if I am really saved? How do I know? Paano ko malalaman? Paano ko malalaman kung ako may ligtas? Okay? Kaya tanong mo sa sarili mo at tanong nung kakilala mo. Di ba kami? Natutulungan mo. How do I know if I'm really saved? My Lord, ako yung tulungan. Ako yung bigyan mo ng lakas, unawa, at salita sa aking mga labi upang aking ipaliwanag itong mahalagang doktrina ito. O God, Holy Spirit, guide me. Kaya kinalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. How do I know if I am really saved? Yan ang madalas na itinatanong ng maraming tao sa atin.
Ah, at minsan kasi, ito'y talagang hindi nila maunawa sapagkat inaakala nila pag nagturo ka ng tiyak na ligtas, hindi na mapahama, kaya akala nila ay inuudyukan mo sila na pwede ka nang magkasala guys, sapagkat ligtas ka naman pala talaga. But how do I know if I'm really saved? Sapagkat maraming mga churches hindi nagtuturo nito. Bakit? Kasi marami kanila, sapagkat mismo sila wala nito. But how do I know? How do I know? Ako, paano mo nalaman ligtas ako? At ikaw, paano mo nalaman ligtas ka? Nakikinig ka sa akin? Okay. Okay. Yes. Hindi doctrine, kundi ikaw sa sarili mo. Nakikinig ba ako? Amen? Kasi maaaring itinuturo mo sa iba, pero sa sarili mo, alang-aling ka. You see? So how do I know? How do I know if I'm really saved? Very simple. Very simple. Okay, number one, ang sagot number one is isang katanungan. What do you love? What do you love? Okay? Mula nung tumanggap ka, okay? Ano ngayon ang mga iniibig mo? Okay, ano sabi, Pastor? Okay, because you know, love is the first evidence. Love is the first evidence of what? Transform people. Ano yung transform? Bagong nilalang. Hindi ba, ikalawang Korinto, 5:17 po, ang sabi ng therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Transform, di ba? All things are passed away. Behold, all things are what? Become new. Di ba? Nagtuturo na may mga bagay, okay, maraming bagay ang nagbago na sa Kanya. Alright? All this. Now, what are these new things? What are these new things na nagbago sa Kanya? Okay, what? Ano yun? Ito yung number one. Okay, meron na siyang tanong, new affection. New affection. Affection means what? Love. Meron sa mga bagong Kanyang kinagigiliwan at iniibig. Kaya nga sabi ko, okay, what do you love? Because love is the first evidence, kung meron mang pangunahin na katibayan o ebidensya ng kaligtasan na bago na ganap ay ito, pag-ibig. May mga bago ka nang iniibig. Alright? Ano mo na, you love the Lord na hindi mo naman dating kinigiliwan. Ano yun siya? Ano yung number one? Na bagong pag-ibig mo? Number one na bagong pag-ibig? You love the Lord. May pag-ibig ka na ngayon sa Panginoon. Now, that's definitely when you're Christian, hindi mo siya dating inibig. Ikaw ang inibig, pero hindi mo siya inibig. Ibalamin, nagsimula ka ng ibigin mo siya na what? Matutuhan mong inibig ka niya. At siya'y namatay na para sa'yo. So ngayon, you love the Lord. Amen? Babalik ka nito, okay? Magtungo kayo ng 2 Corinthians, okay, Romans chapter 5. Hindi mo siya dating pag-ibig. Okay, bakit? In the book of Romans chapter 5, tayo'y tinawag na kaaway ni Kristo nung dati. Romans chapter 5 and verse number Alright, number 10, Romans 5:10. Ready? Basa, Romans 5:10. For if when we were what? Enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more being reconciled, we shall be saved from by His life. Ano daw tayo dati ng Diyos?
mga kaaway. Pero ngayon, kita mo, pag-ibig mo siya. Kaya, what do you love? Number one, you love the Lord. You love the Lord. May pag-ibig ka na ngayon sa Panginoon. Lahat yan ginagawa mo sa Panginoon, may pag-ibig ka sa Kanya. Pangalawa, you love God's Word. Okay, chapter 2, 1 John 2:15. 1 John 2:15. Sabay-sabay po tayo. Unang Juan 2:15. Love not the world, neither the things that are in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Kita mo? Pero ngayon, ligtas ka na, at ikaw ay bago ng nilalang. Yes, nasa iyo ngayon yung pag-ibig ng Ama. Pangalawa, may pag-ibig ka sa salita ng Diyos. Notice chapter 12. So dito ko, chapter 12, andiyan kayo? Andiyan kayo? Alright. Ano yung unang salitang binanggit? I write unto you, sino yun? Now, sino yung little children? Yung mga bagong ligtas, tinawag na little children. At ang unang Juan ay love letter ng Diyos sa mga bagong mananampalataya. Nakikinig ka sa akin? Are you listening? Oh, number 13. Ano yung unang salita? I write unto you, fathers. Kita mo? Ano yung sinulat sa'yo? Yung 1 John, the Bible. Kaya ang Bible ay love letter ng Diyos sa mga ligtas. Kaya meron kang bagong pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, you love God's Word. Number 13, I write unto you, fathers. Number 14, I have written unto you, fathers, because you have known Him that is from the beginning. Kaya how do I know if I'm really saved? How do I know? Ano yung sagot ng Roman? What do you love? Listen carefully, ang hindi ligtas, hindi niya magagawang ibigin ang Diyos. According to the Bible. Okay? Ang ligtas lamang ang mayroong pag-ibig sa Diyos. Pangalawa, pag-ibig sa atin. Pangalawa, sa salita ng Diyos. Okay? Ito yung binabasa, binubulay-bulay, araw at gabi. Kaya nga, suriin mo ang iyong sarili ngayong gabi. May pag-ibig ka ba sa Diyos? Pangalawa, may pag-ibig ka ba sa salita ng Diyos? Ito ba'y pinupulot mo talaga? Ito ba'y umaga? Ito ba'y talagang binubulay-bulay mo araw at gabi? Ang salita pa rin sa'yo, kino-consider mo sa mga iniisip mo, pinaplano mo sa buhay. Pangatlo, love. Okay, you love the people of God. Okay? Bagong pag-ibig sa Panginoon. Pangalawa, sa mga salita ng Diyos. Pangatlo, sa kanino? Sa mga tao ng Diyos. May pag-ibig ka sa kapatiran. May pag-ibig ka sa mga tao ito. Na hindi mo naman dating kilala, hindi mo naman dating nakakasama, hindi mo naman naging kabarkada pa mulang bata, pero dito mo naman nakilala, pero nagkaroon ka ng pag-ibig. You follow me? Ano yung ginamit ko salita? Bukod sa love. Ano yung affection sa Tagalog? Magiliw ka. Ano yung affection sa Tagalog? Magiliw. Bayang magiliw. Amen? Amen? Hindi ka galit sa kanila. Magiliw ka. Gusto mo sila kausap. Gusto mo sila kasama. Natutuwa bang binibigyan mo sila? O ano man? Affection. Okay. Amen? That was number 12. Number 12, verse 2 and number 12. So there you go. Verse number 12, ready? I write unto you. Pakilabas. Little children. Sino yung little children? Yung mga bagong ligtas. I have written unto you, little children, because you see. Okay. Number 10. He that loveth, his brother abideth in the light. And there is none occasion of
stumbling in Him. Bakit? Kasi may pag-ibig siya sa kapatiran eh. Oh, ha? Okay. And that is number 13. Number 11. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because the darkness hath blinded his eyes. Kita mo sa verse 11? Nag-church na, pero hindi pala siya. Kaya nga kita mo, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Bakit? Nasa kadiliman pa siya. Okay, bakit nasabi ng Bible na nasa kadiliman pa siya? Sapagkat wala siyang pag-ibig sa kapatiran, bagkus buot ang nasa kanya sa kapatiran. Bakit? Pero bakit nasa kadiliman pa rin siya? Pero sa isang tunay pong bago ng palataya, isa sa katibayan ng kaso ni Swat, may pag-ibig siya sa mga tao ng Diyos. Chapter 3:14. Chapter 3:14, sabay-sabay po tayo. Ready? Nakatakas, we know that we have passed from death unto life. Bakit natin nalaman na tayo ay sa buhay na? Because what? Yes, because we love the brethren. He that loveth not is what? Unsaved pa. Kapag walang pag-ibig sa kapatid. Okay? Kaya nga ang unsaved, hindi siya totoong makakatagal sa gitna ng mga nananampalataya. Hindi siya makakatagal. Hindi siya at home dito. Nakikinig kayo? Hindi siya makatagal. Hindi siya at home dito. Lagi gusto niya papalabas, paalis. Okay? Naging biruan lang, pero totoo. Parang kakalantan niya, nasusulong siya sa gitna. Amen niyo siya? Are you with me? Oo, siya tangin na po yan. Okay. So what do you love? Kaya nga, yes, mayroon siyang bagong pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa salita ng Diyos, at pag-ibig sa mga tao ng Diyos. Amen? Amen? Oh, tama ba? 17 ba yung sport fest natin? O sa 17 natin yung sport fest. Amen? Oh, okay, this is makalipid po sa akin. At gusto ko mapakinggan ito na this coming Sunday. Ito'y laro na magkakapatid. Hindi ito labanan. Hindi ito bigmaan. Pag kami, bakas-bakas ang mukha. At meron pang nagkukumplin. Hindi na tayo ako ng mga yun. Hindi ko ito. Ako ay talaga. Nagpagtalo pa. Hindi yan labang gera. Hindi laro na magkakapatid. Misikon, kulangan pa, balyaran pa. Amen? Anak nila, Martin, may mga churches, may sports, kumukuha pa ng player sa labas. Talagang labanan eh. Talagang kayo. Pero yung pamimig natin yung members of class, hindi kami sumasali sa sport kasi may mga kasali ng hindi ko. Umiiwas din tayo sa yung inter-churches sport fest. Umiiwas tayo. Kung mag-sport fest tayo, tayo lang. Okay, hindi ko kayo para isali sa ibang church. Okay, kasi baka pumuwi kayo, balik-balikin nyo, may hospital ko sa inyo. Amen? Amen? May-plan nyo din. May-plan nyo. Tayo. Tigsi 50 may bawat. Alam mo, gagawalan niya. May-plan nyo tayo. Piatos. Tortillos. Pero ano yun, mga talagang mga sapo-sapo yun. Pero pagka kakainin na, isang sabo, lahat kakain. Tok. Amen? Pero kasi pagdadalo ka lang sa Diyos mo, kasama-sama. Kaya aawatin niyo, nakakalimot
You love the Lord, you love God's Word, you love, ano yung pangatlo? The people of God, and then you love the church. You love the church. Mahalaga sa iyo ang church ng Panginoon. Amen? Amen? Tinuturing mo itong pamilya mo na talagang kung tutuusan higit pa sa totoong iyong pamilya. Amen? Amen? Pamilya mo ito, school mo ito, dito ka natuto, dito ka nag-aaral ng mga bagay ng Diyos. Amen, Krishna? Amen? Ito yung inaasam mo sa laging darating yung araw ng pagsama para sa iyo. Okay? Kaya naman, what do you love? What do you love? May bagong pag-ibig ng isang tunay na ligtas. Kaya kung may magtatanong siya, paano ko ba naman ako'y talagang saved? Ano yung tatanong mo? What do you love? Alam mo sa kanya. Number 2, humility. Una, new love. Pangalawa, humility. Kababaang loob. Okay? Kababaang loob. Alright? Nalubos mong naunawaan na wala kang pwedeng ipagmalaki sa Diyos. At wala kang maipagmalaki kung bakit ka naligtas. At wala kang maipagmalaki kung bakit nasa Calvary Bible Baptist Church ka. Wala. Amen? Humility. There is a sense, hindi ko nalagay, no? There is a sense in which you are aware. You are aware of your what? Of your sinfulness. There is a sense in which you are aware of your sinfulness. Okay? And so, you know, it's all by the grace of God kung bakit naligtas ka at nakapaglilingkod ka ngayon. Amen? Humility. Diba? There is a sense in which you are aware of your what? Sinfulness. So you know it's all by the grace of God kung bakit naligtas ka at nakapaglilingkod ka ngayon. Ibine-bless. You say, you can serve, and you are blessed by the grace of God. Humility. Humility. Kaya kapag nakakatagpo ka sa mga simbahan na yung puro kapalaluan, puro pagbabayabang, nakala mo ba yung Diyos ay nakaswerte po sa Kanya? Diba? Sabi kasi, nakakapakinig yung testimony na talagang bidang-bida siya. Bidang-bida siya. Yung kanyang kinikita, yung meron siya, hanggang siya daw ay nakakilala at diba? Kulang na sabihin na nakaswerte yung Diyos sa Kanya. Natay nga magdamag. Amen? And number 1, sa 1 Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Na siya, bagamat Diyos, hindi inaring panamnan ang kanyang pagkapantay sa Diyos. Kundi what? Nag-anyong alipin. Amen? Nagpakababa. Amen? Humility. Humility. Okay? Think what? 1 Corinthians 4 and number 7. Kaya, how do I know if I am really saved? Okay? How do I know? What do you love? What do you love? Pangalawa, okay, is what? Humility. Humility. Bakit ka naligtas? Bakit ka nakakapag-serve? Bakit ka binibless ng Diyos? Dahil ba sa performance mo? Dahil ba sa kabaitan mo? Okay, it's all by the grace of God. 1 Corinthians 4, 6 to 7. Basahin mo natin. 6 to 7. Okay, verse number 7. Okay, for who maketh thee to differ from another? And what hast thou didst not receive? Now if thou didst receive, if why dost thou glory as if thou hast not received it? Nakita niyo po, lahat ng meron tayo ay pawang natanggap lang natin. May nagbigay sa atin. Amen? Na kung binigyan ka lang, bakit mo ipagmamalaki? Naalala niyo ba yung isang malaking pagong na natagpuan sa ibabaw ng poste ng Meralco?
Maliwanag ba? Ganun din tayo. Mapataas ka ba? Makakilala ka ba? Napataas ka, nakilala ka kasi pinaglagay sa ito. At siya dapat na papurihan mo, dakilain mo. Sino yun? Ang Panginoon. Humility. Okay? Kaya, ito nalagay ko. Ito yung nilagay ko sa luma ng Bible at kinuha ko ulit. Let us always realize that whatever we are, whatever we have done, whatever we have, is because of the grace of God. Lagi natin tatandaan. Okay? Okay, sino man tayo ngayon, ano man ang ating magawa at nagagawa, ano man meron tayo, itong lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos sa atin. Amen, Christian? Amen? Okay, yes. There is nothing good. There is nothing good about any of us. Except, sino? Except, sino? The Lord Jesus. Huwag natin itong kakalimutan. Ha? Now, 1 John chapter 1, 8 to 10. 1 John 1, 8 to 10. John 1, 8. Continue po. Okay, nandiyan na tayo? Ready? Oh, yeah. May Tagalog pala. Okay, basahin po natin sa Tagalog. Ready? Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating ginagaya ang ating sarili. At ang katotohanan ay wala sa atin. Number 9. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Alam saan po pangalaman? Kung sinasabi natin tayo'y hindi nangangkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Amen? Kapag itong bagay ito ay talagang lubos mong alam, hindi mo totoong magawang magmataas kailanman. Kaya nakikinig ka sa akin? Kaya nga, how do I know if I am really saved? Number 1, meron ka bang humility? Amen? Nakikita ba yung kababaang loob mo? Ha? Nainiwala ka ba lahat na meron ka, ikaw natanggap mo lamang mula sa Diyos? Amen? At kung mayroon man dapat papurihan, dakilanin, hindi ikaw, hindi ako, kundi ang aking Panginoon. Humility. Okay? Now, third, bagong bagay. 1 John 2, 3 to 5. 1 John 2, 3 to 5. Verse number 3, tayong lahat. Ready? And hereby we do know that we know Him if we give His. Okay. At sa ganito, nalalaman natin na siya'y ating nakilala. Diba? Kaya, sino ang tunay na nakakilala sa Panginoon? Paano kung malamang nakakilala ka nga at nakakilala nga ako? Iyon ang sagot. Kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Talatang 4. He that say, I know Him, ang nagsasabing, nakakilala na ako. Hindi naman tinutupad ang mga salita ng Diyos. Ay what? Ano siya? Sinungaling. At ang katotohanan ay what? Wala sa kanya. Hindi talaga saved. Hindi talaga saved. Ito mo? Oh. Nakakilala ka pero hindi ka sinusunod. Di ba? Ang mga salita ng Panginoon Diyos. Talatang 5. Number 5, ay lahat. Datapwa ang sino man tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanyang what? Naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito, nalalaman natin tayo ay what? Oh, talagang saved. Ano yung pangatlo? How do I know if
humility. Ano yung number 3? Obedience. Okay, obedience. Okay, minsan, di ba? Okay, yes, maaaring not perfect. Not perfect obedience, but there is longing. Okay, not perfect, but there is longing in your heart to obey God. Bagamat minsan, hindi mo na perfect, pero meron sabi ko, longing, matinding pagnanais o pagkagusto mo masunod ang pinapagawa ng Panginoon. Okay. Kaya kita mo kapag talagang save, amen? Gumagawa ng paraan, kahit mahirap, makapag-church lamang. Diba? Kapag talagang save, gumagawa ng paraan, makapag-soul winning, makapag-testimony. Kapag talagang save, gumagawa ng paraan para makapagkaloob sa Panginoon at makabahagi sa mga gawain ng Diyos. Amen? Obedience. Obedience. Okay? You do acknowledge the Lord na gusto mong masunod sa iyong buhay. Amen? Hindi mo siya pipilitin. Okay? Okay. Pag tinuruan mo, ang kapatid, mali yan, ito ang tama, susunod siya. Na walang paghimagsik sa kanyang kalooban. Nakikinig ka sa akin? May mga church, di ba? Huwag din magpasabihin mo, ulog mo, naghihimagsik. Alam mo, inaapit. Isa ka rin naman yung sinasabi mo. Amen? Sa Bible naman. Di ba? Kaya minsan ng mga pastor, lagi sabi, okay, huwag kayo sa akin mag-complain. Huwag kayo mag-complain. Ako'y delivery boy lang. Amen? Hindi mo para sabihin nyo kung ang isang tao ay tunay na ligtas. Amen, Christian? Amen? Ano yung ikatlong evidence ng real salvation? Obedience. Amen? Maaari hindi perfect, but there is longing sa kanyang puso to obey God. Sapagkat he acknowledged the Lord at gusto niyang masunod ang Panginoon. Amen, Christian? Amen? Ay, natutuwa kami mga members sa church na talagang marami. Kung sa iba lang, hindi na makakasimba. Pero pipilit. Amen? Isa sa nakaka-encourage sa atin, may mga member tayo na nagagaling sa malalayong lugar, di ba? Every Sunday, amen? Amen? Alam mo ba, Magdalena, sa Alaminos. Amen? Hindi nagagaling pa ng Cagayan. Every Sunday, ganito. Ibig sobrang na yun. Amen? Obedience. Okay, number 4 and the last. Chapter 5 and number 4. Okay, okay. How do I know if I am really saved? Okay. Right. So, ang sagot number 1 ay question. Ang sagot sa question ay question, what do you love? Pangalawa, humility. Pangatlo, ano yung pangatlo ulit? Obedience. Pang-apat is what? Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Ang alin? Sa mga tuwid ay ang ating what? Pananampalataya. Now, anong mayroon sa sanlibutan? Anong mayroon? Sin, temptation, difficulties, problems, trials. Amen? Amen? Maraming pwede dagdag. Sufferings. Amen? Amen? Na pag tumama sa iba, lag-lag, nawawala na. Amen? Okay. Remember the parable of the sowers? Yung binhing bumaksak sa batuhan? Ano ba yan? Mabilis na tumubo. Pagsingat ng araw, sa walang halumigmig, natuyot na matay.
Sino nalaman niya? Yung isang tao nakinig ng salita at masayang tinanggap, tuwang-tuwa, pero pagdating ng mga pagsubok sa buhay, nalaglag kasi walang ugat. Emotional healing. Amen? Amen? Sapagat walang ugat, walang buhay, pagdating ng pagsubok sa buhay, nalaglag. Ano sabihin? Hindi talaga ligtas. Now, ano ito? How do I know if I am really saved? Pang-apat is what? Trials. Trials. Hindi mo muna ko, okay? Trials. Trials, trials validate the faith. Pakinig na. The word validate means what? Confirm. Anong validate? Okay. Ang mga pagsubok ang nagbibigay ng konfirmasyon kapag totoong nananampalataya. Amen, Christian? Amen? Bakit meron binabagay sa Bible na ang magtiis hanggang sa wakas, maliligtas? You know, bakit nakapagtiis? Kasi may pananampalataya. Amen? Meron doktrina ang hyper-Calvinism about the perseverance of the saints. But the truth is, hindi perseverance of the saints. Yung saints nakapagtiis kasi may pananampalataya. Okay? Ang tunay ng term ba? Perseverance of the Holy Spirit. Amen? Di ba ang Christian, nagagawa ko lahat kasi si Kristo gumagawa sa akin? Tama, di ba? Christ worketh in me and worketh in you. Kaya nagagawa natin yung kanyang kalooban. Amen? Kaya nga, si Job ay nakapagtiis sa matinding pagsubok. Amen? Bakit? Kasi man of God siya. Tao siya ng Diyos eh. Amen? Meron siya? Faith. So how do I know if I am really saved? Anong panguhuli natin? Yes, yung pagsubok sa buhay ang nagbibigay ng konfirmasyon na talagang ligtas ang tao. Amen? Yung mga tao na nagsabing saved, pero tumuli ang pagsubok, nawala, nalaglag, ano yung sabihin? Ito ay patunay lamang na hindi talaga siya naligtas. Amen? Yung tukso dumarating kahit nasa panahon tayo, yung tukso din, di ba? Kaya natin. Pero ito nakakasurvive tayo. Amen? Nakakapagpatuloy tayo. Sa loob ng 30 taon, napakarami natin nakasama. Diba? Napakarami natin sa nakita natin yung hirap ng buhay na dumating sa kanya, pagsubok, pagluha, sakit ng kalooban. Nakasurvive. Amen? Kaya, di ba natutuwa natin na yung namali pala yung buti ka narito pa ako eh. Mali, di ba? Mali. Kaya ka narito ka kasi nasa iyo Panginoon. Amen? Nanatili ka kasi pinanatili ka. Amen? Nakapagtis ka kasi gumagawa sa iyo. Amen? Trials validate the faith. It confirms your salvation. Maganda siya sa Bible, di ba? Okay. Alright, yes. Basahin natin muna. 4 hanggang 5. Okay? For whatsoever is born God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even the world. Faith. Who is he that overcometh the world? But he that believeth that Jesus is the Son of God. Ito mo, yung sa iba, bumagsak na wala nung dumating ang mga pagsubok sa buhay. Pero sa mga tunay pang naritas, yung pagsubok sa buhay ang sa halip na magpabagsak, dumalisay pa sa pananampalataya. Amen? Na-purify pa yung kanyang faith. 1 Peter 1:7. Ang natin.
verse 7, ready? The trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto what? Praise. Ano pa? And honor. Ano pa? And glory. At the appearing of Jesus Christ. Kaya nga, yes, Christian, how do I know if I am really saved? Ito ang sagot. Ano ang sagot? What do you love? Ano yung pangalawa? Ano yung pangalawa? Humility. Ano yung pangatlo? Obedience. Diba? Masaya ka ba? Ha? Masaya ka ba sumusunod sa pinapagawa ng Diyos? Ha? Nag-e-enjoy ka ba sa kanyang salita? O nagdurusa ka? Okay. Nag-e-enjoy ka ba sundin ng kanyang kalooban? Ano yung pangapat? Ha? O nagtatagumpay ka ba sa mga pagsubok? Ha? Lalo bang lumalago yung pananampalataya mo? Lalo bang lumalago ang pag-ibig mo? O yung pag-uusubok ay parang gusto mo na umatot at gusto mo na umayaw? Hindi umaayaw ang tunay kong naligtas. Bagkus, ang pagsubok ang nagbibigay ng konfirmasyon o katibayan sa kanyang pananampalataya. Ay, may tuway mo lang. Ama namin Diyos, salamat po.